Okay, ito yung ating DIY AGS002 SPWM module na inverter. So yan yung inverter natin. So may timer, overtemp, yan yung mga indicator. So indicator, ito yung control. So ito ngayon meron tayong load. So for testing lang, no. So i-test natin yung unang-una overtemp. Okay, so test natin yung overtemp. So 34 ngayon. Tignan natin yung overtemp. Magkana. So ang status niya is enabled siya. So 42, 45, gagawin natin off. Okay, so hindi yung overtemp. So tignan natin, namatay yung load natin. So ayan, makita nyo wala tayong load. Okay, so yun, ulit natin. Shit, balik natin pala yung temp, no? Balik natin sa dati, 45. Balik natin. So mawawala yan pag ginawa natin. Okay, gumana na yung load natin. Okay, so sunod naman natin yung safety features na under voltage. So wala tayong load ngayon. So ayun natin yung inverter. So ayan, gumana siya. So naka-off yung under voltage. Okay, punta tayo sa settings. Under voltage, ano bang voltage natin? 13.30. Okay, so punta tayo under voltage. So ito yung LVD. So set natin ng mas mataas. So battery voltage. Okay, so nagbi-blink siya. So ibig sabihin nadi-detect niya under voltage siya. So meron siyang delay na 10 seconds. Okay, may ilaw na siya. So makikita mo wala na ulit yung load. Okay, sige, adjust natin ulit yung under voltage. So yung under voltage natin is balik natin sa 13.1. So ito naman reconnect. Okay, so pababa natin siya para mag-engage. Okay, mag-blink siya. So magre-reconnect na yan after 10 seconds. Ayan, bumalik. Okay, okay, so test naman natin yung overcurrent. Okay, so natin inverter. Okay, so yung current draw natin, yung load natin is 5.8, no? So punta tayo sa overcurrent. So set natin yan. Ito yung overcurrent disconnect. So nasa 80 amps kasi siya. So baba natin. So 5.8. Layo. Okay, so usually pag ano yan, tingnan natin. Ayun, tingnan nyo, nilalaro-laro ko yung, so may delay din siya. Ayan, disconnected na siya. So tingnan mo, disconnected na ulit yung load. Okay, okay. So yung huling-huli natin, so itong ating timer. So sa timer, punta tayo sa timer, ha. Okay, so sa timer pwede mo siyang iset kung kailan siya mag-on or mag-off. So ito
For example, ito at 3 a.m. mag-on siya. So once nag-on yung inverter natin, so iti-trigger niya yung ATS, no, para mag-transfer galing sa DU papunta sa kanya sa inverter. So may delay yon na mga, set ko yata 2 minutes, ano. Okay, so ito naman off. So pag dumating yung 3 p.m, so magta-transfer siya ulit. So magta-transfer siya sa inverter, yung load papunta sa DU. Ngayon, paano kung nalobat siya, walang araw, no? Kasi automatic. So papasok si under voltage. Ayan. So for example, naka-transfer siya sa inverter yung load. Ngayon walang araw. Pag na-reach niya yung LVD natin na 13.1, so ita-transfer naman ulit niya yung load sa DU. Okay? So ganun yan. Ngayon, pag nasa DU na yung load natin at umabot ka naman sa high voltage reconnect, tulad nito 13.6, so babalik siya sa inverter. So magti-trigger ATS natin from DU to inverter. Yan. Okay? So ayan, off state siya ngayon. Kaya ganyan.